Okay, troubleshooting. Now, tinanggal ko muna ito para mas madaling i-handle. Ito yung motor number 2. Ito yung side na nasunog. So, dito siya nakakabit before. And upon closer inspection, medyo may nakaangat na nga na tawag dito, na MOSFET. Yung pinagkakabitan ng MOSFET dito sa board. So, to verify na kung sira na talaga itong ESC, kukunin natin itong motor na problematic kanina at ililipat dito sa kabila. So, this would be the first time na gagawin ito since kakakalas ko lang. So, ngayong nasa ESC number 4 na siya, ang expectation would be iikot ng maayos itong motor na ito since dito yung alleged na may problema. Now the problem is, nung kinakalas ko to, amoy sunog yung motor. So ngayon medyo nagda-doubt ako kung sira ba yung FC or yung motor. So this would be the first time na magpa-power on ito nung nakakalas. So 2S battery, 2S battery, saksak natin. Okay, so meron siya nung startup tones. Okay. Telemetry recovered. Okay, connected na sa controller. Put arm natin. Armed. Okay, so hindi umiikot na maayos yung motor. Armed. Disarmed. Armed. Okay. Disarmed. So on record, may issue yung motor. Papalitan natin siya nung isa sa mga motor na walang problema kanina. Tanggalin natin to. Lipat natin yung known good motor. Okay, power up. Okay, meron siya nung startup tone. Telemetry recovered. Okay, arm. Armed. Okay, so okay siya, umaandar to na Disarmed. maayos. Armed. Okay, umaandar siya. Disarmed. Now we will see kung Telemetry lost. ang nasira ba ay yung motor o itong ESC, or yung ESC ay siya yung sumira ng motor. So hindi natin malalaman yun for sure until saksak natin to. So ito yung motor number ESC number 2. Dito yung may nasunog kanina. So kapag ito ay hindi umikot ng maayos, ibig sabihin damage din yung ESC na ito. Okay, powered on. Telemetry recovered. Okay, connected. Now arming. Armed. Disarmed. Oops. Okay, so sira din yung ESC. It looks like Telemetry lost. kahit pala humanap ako, bumili ako ng replacement ESC ngayon dito ngayon, hindi rin siya gagana kasi nadala niyang masira yung isang motor. Ayun, may event pa man din sana mamaya, actually rehearsal mamaya din, event yung bukas, so hindi ko siya magagamit pala. Anyway, so kanina pag closer inspection, merong solder itong UART. Hi, hello, morning. Lagi lang, nagre-record lang ako. May problema kasi itong isang electronics, so i-document ko lang. Okay, so itong
pads na to, 5 volts ground, T1 R1. T1 and R1 looks okay, pero medyo questionable yung 5 volts and ground. So dahil sa nag-init na to kanina, hindi ko sigurado kung nabago na yung itsura nung solder. So up to now, medyo questionable yung 5 volts na pad. Meron siyang buntot. Tingnan natin. Na maaring nag-touch dito sa isa sa mga paa ng main CPU. So ganyan din yung ground, medyo questionable din siya. Maaring sila yung naka-bridge at natunaw na lang nung uminit. Then yung ESC number 2, ito, ESC number 2. Tingnan natin kung makikita sa video yung nakaangat. Hindi mukhang apparent, pero isa sa mga yung black na area sa gilid na to. Ba yun dito? Meron dito nakaangat eh. So parang lumobo yung surface ng board. So ayan, tas actually may amoy sunog to, pero mas prominent yung amoy sunog dito sa motor. So yun, hindi ko na kung anong gagawin dito. So please recommend, kasi sa ngayon teka, so history, kagabi na-receive ko na siya, no? Pero late night ko na siya nasimulang asikasuhin. So naikabit, straightforward naman yung yung pagkakabit ng BTX. So naka-connector lang naman siya, and tama naman yung kabit sa kanya. So chinek ko against na sa wiring diagram kung alin yung tama, I mean saan yung positive, negative, etc. And once verified na ikabit na siya, na power on na. Meron akong video feed actually, but since late na kagabi, hindi ka siya pwedeng paliparin, maingay. Arm lang, arm test and then video feed test, okay naman lahat. So kanina lang talaga yung full weight na take off niya. So nag-arm, okay, tapos pag throttle parang walang reaction until nung nakita na nga na biglang may nag-puff na usok. So yun yung kwento niya ngayon. So how should we proceed? So ang proposal ko, since in the future kakailanganin ko rin naman to, pwede tayong maghati siguro sa cost nung replacement na FC and isa sa mga motor. Unless yun verified mo na in proper working order siya before na ipadala sa akin, given itong mga findings natin ngayon. So ayun.